Magandang araw po sa inyong lahat at good Monday morning, afternoon sa dito, Canada, and good morning sa inyo dyan sa Pilipinas. Alam ko Tuesday na ngayon dyan. Ay, diretso tayo guys. Drive tayo ngayon guys, paano? Pa Costco. May bibilin lang ako. Samahan nyo ako guys. Tapos meron pala akong ginawang video regarding dun sa mga tulonggis na nahuli ng City of Manila, yung most wanted, tsaka yung mga dura-duragang na yan. Later on i-upload natin. So tutukan nyo yung video, yung channel natin guys. If you're not yet subscribed sa channel natin, please feel free to subscribe po. Sobra pong na-appreciate ko yung mga nagsasubscribe sa YouTube channel natin. Basang-basa niya rin naman. Hello, good morning. Welcome po sa YouTube channel Kwentong Kalye. Lunes sa Pilipinas, Linggo ngayon dito sa Canada. Isang magandang hapon po dito sa Canada. Good morning po dyan sa Pilipinas. Tayo po ay nakasubaybay sa live, Facebook Live ni Yorme, Mayor Isko Moreno, kung saan pinipresenta niya yung mga tulonggis na nuhuli sa lungsod ng Maynila. Subaybayan po natin at samahan niyo po ako, panoorin po natin ito. Whether you're in the bus, whether you're in the roads, sa jeep, lalo na sa jeep, dilituhin ka. Sa bus ka nadali. Balikan natin yung kwento. Okay. Nakuha na yung cellphone. Bibenta pa ba sa Manila? Inaalaw ko pa ba yung gano'n? Bayo yung cellphone, no? Tandaan ninyo, mayroong anti-fencing. Basta may anti-fencing law. I'm telling those individuals, or I don't know, kung may nagtitinda pang mga cellphone na GSM. Basta, hindi, alam mo, ang mahirap niyan, maaaring iginatutuwa nila o maaaring tinatawan-tawanan nila ang pamahalaan. Pero hindi araw-araw Pasko May Pasko rin sa pulis. Machechempot. At saka mabigat yan mabigat na offense yan, yung anti-fencing. Lalo na pag may kumpirmadong complainant, we will pursue. As the now, Mayor. Yes. May pangako ko sa LPD na ipapalik ng allowance. Oo nga, 26 milyones ang utang sa kanila ng syudad. Steady lang sila. Hindi kayo mawawalan. Hindi kayo magkakaroon. Hindi, dati naman may utang, may obligasyon din yung dati. In-update ko rin naman. Kaya lang talaga ngayon, laway-laway lang. Inusog-usog ko muna sila. Wala tayong magagawa. We're really trying to do what we can do. In this case, we have resources. What kind of resources? Human resource enforcement unit. We're just gonna do regular job or regular operation to keep the peace and order situation. Walang toskasyon. Very minimal. Virtually none. Why? Andito naman kami lahat Kaya kaya napaka-idol to si Yorme Isko Moreno sapagkat napakabilis ng action nito, lalo na sa peace and order. Na tayo. Kaya yung mga tulonggis, yung mga gumagawa ng mga kabalbalan dyan sa Manila, hanggat si Yorme ang nakaupo, 'di ba? Mag-ingat kayo. Magbago na kayo ng ng mga gawain niyo sa buhay, kasi may gobyerno na po ang Manila. Hanggat si Yorme ang nakaupo, hindi kayo sasantuhin ni Yorme.
kasi sa akin naman po na nagpaparami na. Sadya lang ang best effort na ibinibigay ng ating kapulisan. Alisunod na rin po sa guidance ng ating PPF, ng regional director, at ng ating manager na hindi po tumitigil 24/7 at 2 shifts po kami. Anytime po kayo tumawag sa 911. Ito mga tolongges na nahuli, ito yung ano, mga dura-duragang na nag-iipit-ipit sa mga jeep, sa mga bus, tapos sasalisihan ka, nanakawan ka. O, 'di ba? May araw din kayo kay Yorme. Ayan. Wala tayong ganito. Timbog kayo ngayon, 'di ba? Nahuli rin kayo. Finally. Mga tulong. Nalala ko ito, marami nito sa ano sa Commonwealth. Kasi Lalo na diyan sa Philcoa. Kapag ka rush hour, may mga umaakit yan ng mga mga grupo yan, grupo. they would always claim. Tapos kapag ka rush hour, ayan, Yun ang lagi ipitin ka, kaya nanakawan ka. Kasi syempre madadivert yung attention mo madidistract ka. So hindi mo na mararamdaman na meron na palang naglalaslas ng bag mo sino o kaya dumudukot namin sa gamit mo, 'di ba? violation. So again, 'di ba, tama nga si Yorme, 'di ba? Hindi araw-araw Pasko kasi balang araw mahuhuli rin kayo sa mga kabalbalan na pinaggagawa nyo diyan sa Manila. So this is a very good sign na si Yorme inuumpisahang linisin ang Manila. Itong mga tolongges na to, Yes, ma'am. magbago na kayo. At kung hindi nyo kaya magbago, umalis kayo ng Manila. Kasi bilang ng mga araw nyo kay Yorme. That's for sure. 100%. Tatanong ko lang po sir, can you take us kung paano po yung mga suspect yung gang, and then ilan po silang na-arrest? Ito pong ngayon, itong Duran-Duran ay Ayun, nabanggit ni Yorme yung babae. Dahil natapan ni mamang kuyang pulis, yung MPD detainee. May kaso ata to ng RA 9165, yung Dangerous Drug Act. Nabanggit niya kanina to na malamang bumabatak. Batak pa more ate, 'di ba? Nahuli ka din. ano po ito, along Top Avenue. While nasa loob po siya ng pass. Tapos paano nila po yung Nag-file po siya ng reklamo, then nag-follow up po yung ating mga kapulisan. Tapos sir, last na po may tatanong ko lang po kung apart from this for po na na-arrest, meron po po ba tumakyan na sell out? Meron pa po ma'am, for follow up po yung members ng kanilang grupo. Kaya lang po, this is a continuing police operation, so we cannot give them. Ay, Marisol. Oo. Uy, mag-ingat kayo bukas ha. May ano na naman. O may tama na naman tayo bukas. Bagyan na naman bukas. Yes, Marisol. Ano po yung profile ng grupo ko, right? Do they have previous criminal records? Yes, some of them are being charged of illegal gambling. May mga previous cases yung iba dyan. Ayun, so garol pa pala tong mga to. Pinasa ko yung background ng iba. Mga perennial to. May mga previous pending cases sila. Kasi these are the things that are available So, kaya, okay, to give a picture of how this type of group or sector of criminals usually nagkakandak ng crimes against property. I hope tumuga itong mga to. I hope tumuga to. Ang gagawin dyan, may namumuhunan dyan Papiyansahan, pagpiyansa, 16,000, 10,000, isang ulo, etneb, isang ulo. Hindi nila ma-afford. Yung may hawak, papiyansahan sila para makabalik kagad sa kalsada. Kasi yung kayang piyansahan yung mga krimen nila available So they thought ang Maynila siguro in the past okay lang yan, tirahin.
mababawi na. Pero mo, halimbawa, isang ulo dyan, napiyansahan ng ETNEP, nakadisgrasya ng iPhone, ano ba yakin? Hindi, ano pa ako? 15. Oh, iPhone let's say 15 si Yorme. O, no, magkano yun? No, magka? 90. Sa segunda, mabilis na 30. Neto pa ng posang. Tama ba? Nabalik na yung piyansa, doon sa natira, may posang pa, malamang yun, piyahit-piyahit sila. So, anong gagawin? O, maybe, sa pamilya nila, or magbibisyo. O, anong klase mga bisyo? Bechot, o sugal, o kaya magtotrompeta. O, ganun lang yan. Si ate So, nagtotrompeta, bumalik-balik. sabi ni Kaya Yorme. tingin ko ang profile nito mga to, kaya sumisikat. It became a practice to them. I hope they will cooperate. Ako may duda ako na may tangan-tangan dito as a buong Maynila. But I will let the police do their job. Now, I think I would like to take this opportunity to beware or to call the attention of this individual. Magbago na kayo. O ngayon, kung di naman kayo magbabago, huwag nyo naman gawin sa Maynila. Ayan o. Yun naman bilang ama. Siguro di na mabilang kung ilang beses Pero kung di naman kayo nananawagan si Yorme sa mga tulongges na itigil nyo na yung mga ganyang kabalbalan na mga ginagawa nyo sa Manila. to guarantee that justice will be Kasi served. mahahabol at mahahabol din kayo. Hindi araw-araw Pasko. Mahuhulit din kayo. Yun ang panawagan ko sa Mayor, tama ba? Even during your first term, that time you were Yes, meron na rin mga nakakalawit ng araw. Talagang hindi, paano to? Fresh group. Wala na. Ano na yan, malamang yan, yung iba dyan, nagpaalam na. Nawala na yung birthday. Siguro, nung lumang panahon. Di ba? So, dahil naita-transfer you kasi, it's a crack. Just so you know, it's a crack. Tinuturo yan. Pinapractice yan. It will become a skill to them. I know it very well. I really know it very well on how they are being trained and deployed. Yes, so may testing yan. Usually ang testing yan ATABS, mga batang estudyante. Ayan o, napakagaling at napakalawak ng intel ni Yorme. Kaya alam niya yung mga kilos, galaw ng mga tulongges sa Manila. We'll continue to apprehend them as much as we can. Hopefully, wala na. Pero I doubt it. I doubt myself saying that na wala na. O di good luck sa kanila. Ito na yung mga katropa nila. Gusto nyo na magkita-kita kayo. O, pwede na kayo magpumpyangan sa city jail. We welcome them. But katulad niyan, dito na yung mga kasama nila. I hope they will take it as a lesson na may gobyerno na sa Maynila. Yung alam mo yung lipat na tayo. Sa ibang syudad na tayo tumira. Ang pangaral ko, wag na. O baka magaling din ng pulis doon. Pero dito, make sure. Yung sinasabi ni General Abad, based na rin sa direktiba ni General Torre, Chief PNP, may pulis sa araw, nasa kalsada. May pulis sa hapon, nasa kalsada. May pulis sa gabi, nasa kalsada. Yan ang Manila Police District. They're doing it. Good job si Yorme. Ewan ko sa kanya, yan. Good job ang MPD. Rapi. Ikaw ba? Siya daw. Nakamatanda ka. Okay. Sila pula po, Torre. Hindi.
Kala ko, pati pumatay kay Lapu-Lapu. Meron talaga. O, teka muna. Ito Ito, real talk. Mukhang makakapiyansa na naman kayo. It's likely, no? Makakapiyansa na naman kayo. Ha? Oo nga. Makakapiyansa ulo. Mga 16 to, isang ulo. I don't know, but most likely within that range. Parang 16 auto lang to no? Yung katulad ng ibang kaso nila. Ang 16 auto, 6,000, no? 7,000 o 10,000. Depende sa amount. But anyway, ako nakikisuyo sa inyo. Mamamayan ko rin kayo. Gusto ko kayo talaga, promise, pag malasabi ka. With all honesty, wala akong prejudice kung ano ang nakaraan mo. Ang mahalaga sa akin, ano yung kasalukuyan at anong kinabukasan. With all honesty, I hope you will stop. Hindi niya na lalaki ng mga katawan. Sayang naman. Kidding aside, nakikiusap ako sa inyo. Kaya kasi gusto nila ng easy money, di ba? Ayaw maghanap buhay ng tama, ng maayos, di ba? Gusto lahat instant yaman. Kaya mas pinili maging tolongges, di ba? May nagmamahal din sa inyo. Kailan tayo titigil pag uli ng o baka may panahon ba magbago ba? Sana pakinggan nila yung sinasabi ni Yorme, di ba? Yan, pakiusap ko. Sayang. Nagkachamba. Mayor, Yes. inaw natin kung sinabi may handle with cancer, are you saying na sindikato po? Most likely. Pero petty syndicate. Kasi petty crime pa yung mga tinitira ano pa lang, yung mga pipitsugin. Hindi, totoo. Pero we don't take it lightly. Mga sindikato. Because that's still crime against property. And imagine the trauma to the victim, di ba? So, still we take them seriously. Pero, tama ka, pare-pareho tayo ng pakiramdam na organized crime to, may tagagastos, so sindikato. Parang ano yan nung bata kami, may mga shoplifter sa SM. Ito mga lesbo ko sa kaliwa, malamang alam nila yung istorya nito. Yung mga shoplifter, ilalagay sa ilalim ng saya, nagdodoble na suot, and so on and so forth. Pag uwi nun, may isang bahay sa Kagitingan, doon peprenda yun, doon lahat ng kargada, yung Bagsakan. nakuha nila, bibilangin yung pen shop, bench, yun ang araw na masarap tirahin kasi high demand yung, tapos yung return, pen shop, bench, saka yung Maui na t-shirt, Maui and Son, high demand kasi yun original to tapos may tigagastos, tapos isasalya na. Pero may tangan-tangan doon. May umahawak sa kanila. Kaya ang misa naman, sa community, binibili na. Alam ba, piso o 100. Mabibili mo, 60, original. Talagang nag-evolve lang. Ngayon, cellphone na. Dati t-shirt lang. So most likely, it's the same form of organization, same style, common principle, crimes against property. Yun ang okay na? Okay, mas Sure. question lang po. Is there any pwede tama po? Dagdag ko lang po doon na mayroon na
Ano po ba ang nagagawa ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila para hindi na sila bumalik sa ganitong maling gawa? Lalo na yung mga tambay sa ating lungsod. Ay maghanap silang trabaho. Tama. Oo. Buti nga tambay, may akap eh. Yeah, ano yung mga pinamimili ng ano? Mga AX, upad. Mukhang hindi nakakap to. Hindi, ano naman. Ako, I don't want to romanticize the situation, ah. But I'm just going to state a fact. Ayan, si Joanna, kaklase ko yan. Ayan. Sal Mario. Kaklase ko yan. Because, Tondo High. Alam mo yan, they know it better than all of you here. Papayat-payatin ako. Pwede naman ako luminya sa Arten eh. Taga mabuhay ako eh. Mano ba naman mang istribo ko doon? Mano ba naman? Isang biyahe lang. Pero hindi ako na merwisyo ng kapwa ko. So, hindi rin ako nag-solvent. Anong ginawa kong hanap buhay? Basurero. Sidecar boat. Ginamit ko yung mamaliit kong muscle. So, anong point ko? Nagawa ko eh. Tingnan niyo naman laki ng katawan nitong santo. Mas malaki pa sa akin. So, kung gusto mo talaga lumaban ng parehas, mahirap. Pawis, puyat, alipunga, namimitig yung Dito mo talaga masasabi na ano, maprinsipyo yung tao. Si Yorme. May pa. Bihira lang yung mga ganitong liderato na may integridad. Sa bagay, kasi laki sa hirap si Yorme. Pero other than that, nagsikap naman ako. So, ano mensahe? Yun ang mensahe ko. Magsumikap. When you go back to the society, pending the decision of the court, whether you're guilty or not, baka naman pwede na tayo lumaban ng parehas. Banat tayo ng buto. Yan ang mapapayo ko. Other than that, if they'll go back, kami, tatrabahuhin namin yung dapat namin trabaho. Alam nila, Joanna. Tinutokso pa nga nila ako nung araw. Alam niyo ba tukso sa akin nung high school? Tukso, yung, di ba binubuli, may mga bully. Alam mo ang tawag sa akin nila? Walang biro ha? Kikilabutan kayo. 1992 to ha? Mayor. I swear to God. I swear to God, ang tawag nila sa akin, hindi, ano lang ha, total patapos na tayo. Mahirap kasi magsinungaling. Yung sinasabi kong basurero, sidecar boy, matutungtong din naman ako eh, kung totoo yun o hindi. Ang tawag nila sa akin, binubuli nila ako ng araw. Mayor, bakit Mayor ang tawag sa akin? Kasi may programa no, si Mayor Mel Lopez, sumalangit nawa. Let's keep Manila clean and green. Hakutin ng basura. Basurero ko. Kaya ang tawag nila sa akin, niloloko nila ako nung araw. Mayor. Iyak ako eh. Bili mo, binatilyo na ako, nabubuli pa ako. Iyak ako eh. Hindi nga, walang biro pa. I swear to God. Ang tawag nila sa akin, Mayor. Akalain mo, hindi, pang-insulto yun eh. Kaya ginawa ko, promote ko sarili ko. Parang basurero, ito sidecar boy. Ay, akalain mo, nagdilang anghel sila, naging Yorme ako. Doris! Ha? Hindi talaga. Galing ng mga klase ko, pwede magtrabaho sa Quiapo. Nahulaan na. Mayor, ang tanong ko lang, parang marami na naman yata sa mga sumasakay sa jeep. Parang nag-retire na humingi ng tulong. Oo. Na parang iisa yung kanilang Style. statement eh. Na humingi ng tulong para sa pagkalisyon ng anak.
Anong dapat gawin mo? Pumunta sila rito sa City Hall. Kanina, nakita nila General, oh, yung sulat sa akin ng Taong Bayan. Binabasa ko kanina. I've been doing it since Saturday. Sulat kayo rito. Good things come to those who wait. Kaysa delikado pa yan, sasakay sila ng jeep, sasabit sila. O baka mamaya, madisgrasya pa sila. Nasa ospital na kamag-anak nila, sila pa susunod. So, iwasan na nila. Basta ito, yan, katulad nyo, nakakapasok kayo dito. Ito yung Bulwagang Bayan. Tsatsagay nyo lang, dahil hindi lang po kayo ang humingi ng tulong. I have 687, to be exact, letters from our people. 687. Tatlong distrito na ako ng basa. So titirahin ko na lang 4, 5, 6. So anong point ko? If you write a letter here, if you really need financial assistance for medical reason, even yung minsan nakakabasa pa ako tuition fee, subukan ninyo ang inyong pamahalang lungsod. Baka makagawa kami ng paraan in our own little way, maibsan namin o marisolba namin yung pangangailangan lang medical. Kaysa magbabaka sakali sila sa jeep na baka mamaya madisgrasya pa sila. Alas na po, Mayor, meron na po ba tayong numbers na kung ilan po yung mga i-demolish pa na barangay? Yes, marami tayong sinulatan. Nagjo-due diligence lang si katulad yung nangyari doon sa Paupahan. Bilib ako doon. Pero sa totoo, yung classic yun. Ito po, para kay Kagawad, kompleto. Pero ano po yun gusto ko lang malaman ninyo. It's a no-no. That is a public property. Easement yun. Saka ang future consequences nun, gusto ko lang magka-idea kayo, yung dulo may pumping station. May ginawang automated garbage collection. Conveyor. So yung conveyor, dadalhin yung basura sa easement. Kaya malaki ang easement nun, 8 media yata, o 8.2 ang easement nun. Saka papasok ang truck. Ngayon, hindi na nakakapasok ang truck. So that's the problem again. Na ano talaga napabayaan. Naku, nahuli ka. Patapos na. Hindi ko na mahuhulit. O, shout out. Mga tropa natin. O, meron pa ba kayo? Baka meron kayo, wala na. O, again, Again, una, nagpapasalamat kami sa inyo ni Vice Mayor Chi. Dumadako kayo dito. At natutulungan kami na impormahan ang taong bayan o pati sa mga vloggers na nandito lahat. Radyo, television, we owe you this. This effort will continue. And thank you for being our partners. Na malaan ng tao na baka isa din sa mga to, yun ang biktima sa kanila nung araw, at least masasabi man lang na, ay, nakamit ko rin ang hustisya. Ayun, yun yung napakasarap, diba? Bukod sa impormasyon na ipinagkakaloob nyo sa taong bayan, kami naman magsisikap. And let me take this opportunity, Vice Mayor Chi and I, the City Council, the Manila Police District, your city government, we will not stop. We will not stop. Huwag nyo na pong isiping bating panimula lang to. 3 weeks na to. O ilang weeks pa ang gusto nyo para mapatunayang may gobyerno na sa Maynila. Sa mga Tolonges na nanonood, lagi ko ipapaalala sa inyo yung kanta ni Freddy Aguilar. Magbago ka. Magbago ka. Nang di ka magsisi sa huli. Parang gusto kong kumanta pa. Deo, kidding aside, it's a serious reminder. We are very serious about it. But sana lumayo na kayo sa mga gawain. Karapatan at dapat na makamit ang mga batang Maynila
sa mga lolo't lola ko at mga taong dumadako sa Maynila at naghahanap buhay sa Maynila na magkaroon ng malinis at panatag na pamumuhay sa Kapitolyo ng bansa. Muli, I need your help. I need everybody's cooperation because together we can make this city great again. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Happy Monday and Manila. God first. God first. Ayun. Inyo pong nasubaybayan ang press conference na ginawa ni Yorme Mayor Isko sa Manila. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating panonood kay Yorme Mayor Isko Moreno at panawagan niya paulit-ulit sa mga tulongges na magbago na kayo, itigil nyo na yung mga kabalbalan na ginagawa ninyo sa Manila kasi hindi araw-araw Pasko, sapagkat ang batas hahabol sa inyo at balang araw kayo din ay mahahabol at mahuhuli ng batas. So ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay maging safe ang inyong araw at pagpalain po kayo ng puong may kapal. Thank you so much everyone. At nga po pala, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel at sa mga nag-comment doon sa mga past videos na in-upload natin. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please feel free to subscribe para po sa mga future uploads natin.